Nagpapadede tayo. So, siya kasi yung pinakamaliit sa lahat. So, kailangan natin i-assist. Ayan. So, habang tulog yung mga kapatid niya, papadedein natin siya. So, mamaya, kapag binalik natin kahit hindi siya makadede, busog na siya. Sa ginagawa ko dito mga ka-shih-tzu, pinipiga-piga ko yan. Ayan. Para mabilis lumabas yung gatas. Hindi na siya mahirapang sumipsip. At mga 10 to 15 minutes mo lang patidiin, okay na. Busog na yan. Ayan. Pisilin nyo. So, ayan. Ganyan mag-alaga kapag meron kayong pinakamaliit. Actually, hindi ito yung bunso eh. Ito yung panganay. Maliit lang. Eh, nagmana sa tatay. Maliit lang yung tatay. So, ganun mag-assist. Ipa-priority nyo lang siya lagi. Ayan, piga. Tulungan mo siya piga. Ayan, para masipsip niya lahat ng gatas. Ayan. So, ganda ng kulay niya. Oh. So, tapusin lang natin to. Tapos ibalik natin siya. Pwede na yan. Balik na natin. Tapos, sa kanya siya ibabalik. Ayan, tingnan nyo. Siya yung pinakamaliit sa kanilang grupo. Ayan, balik na natin. So, ayun, nakita ninyo kung paano ko pinapadede yung papi. Kakatapos ko lang magpadede sa nag-iisang tuta na yon. So, ganun ang gawin ninyo kapag meron doon sa mga anak ng mga aso natin na nahihirapan dumede o kaya natutulak ng mga kapatid niya. Yan. Para pag time ng dede nila, kahit hindi siya makadede, busog na siya. Yun. So, ngayon mga ka-shih tzu, ito yung nagiging tanong ng marami nating mga fur mom, fur dad. Paano ba alagaan yung bagong anak na shih tzu o inahin nating aso? At kailan ba dapat paliguan ang bagong anak na aso? So, yan ang mga tinatanong ng mga ka-shih tzu natin. So, tatalakayin natin yan kung ano ba talaga. So, pero bago yan, so, ipakita ko muna pala yung mga binibigay kong supplement doon sa mga nanay, sa mga inahin ko. Gagawin ko lang mabilis. Yung iba nating mga ka-shih tzu, para makatipid na hindi na pumunta sa vet, magpareseta, kasi may consultation fee pa yun eh. So, ang gawin ninyo mga ka-shih tzu, itong Enmalak, yan, pampagatas ito, kahit walang reseta, makakabili kayo nito, Enmalak. So, meron naman instruction dyan. Meron namang, baliktad kasi camera ko eh. Meron namang instruction dyan kung paano siya papainumin, kung ilang ml. Tapos, pwede nyo itong idagdag calcium. Kailangan ito sa, lalo na katulad nung sa akin, pito yung anak. Para hindi bumagsak yung calcium at saka itong multivitamins. Nabibili ito sa drugstore. Yan. At sa Mercury. Yan. Apetason. Yan. So, multivitamins ito. Pantao ito. So, ang dosage nito, kasi yung mga aso ko, ang tibang nito, 3.5, 4 to 5 kilo lang. So,
5 ml na binibigay ko. Yun ang binibigay na dosage ni vet. Marami akong stock nito kaya hindi na ako pupunta sa vet para patimbang yung aso ko. Kung meron din kayong mga stock na ganito, pwede nyo sabihin sa vet ang timbang ng aso nyo. Dok, ang timbang ng aso ko 6 kilo, 7 kilo. Gano'n po karami ang dapat kong ibigay. So, sasabihin naman ng vet yun. So, walang bayad yun. So, ayun. So, umpisa tayo. So, ano bang maganda na gawin natin kapag bagong anak yung aso natin? Ano bang magandang paraan? Yung ibukod yung mga tuta or kasama ng inahin yung tuta? So, ang totoo mga ka-Shih Tzu, kailan ba hinihiwalay yung mga tuta doon sa inahin? So, inihiwalay lang naman yung mga tuta sa inahin kapag walang mother instinct yung nanay. Kasi merong mga Shih Tzu na hindi pa na-develop yung kanilang mother instinct, hindi marunong mag-alaga kasi first aid pa lang ginamit na nila. So, hindi pa matured yung nanay. At merong mga inahin na takot doon sa anak nila. Yun, hindi marunong mag-alaga. So, binubukod yan. Time to time, pinapadedi ng breeder o ni owner doon sa inahin. Every 2 hours, kapag bagong panganak, paglipas ng isang linggo, every 3 hours na. So, ganun ang ginagawa nila. Tapos meron silang lagayan na artificial na pampainit. Ginagawa ng iba dyan. Kung hindi incubator, ilaw. Yun. Pero ang pinaka-the best talaga dyan, mga ka-Shih Tzu, kasama dapat ng inahin yung mga puppy. So, kung ang inahin masipag siya magpadede at alam niya yung oras ng dede ng anak niya, hindi nyo kailangan ikulong. Kasi alam ng inahin. Kaso ang problema kasi, merong inahin na hindi lumalapit doon sa mga anak niya. So, ang ginagawa ng ilan, kinukulong nila yung nanay kasama yung mga tuta. Ano yung advantage nun pagkasama ng inahin yung mga tuta? Unang-una, kapag nagutom yung mga puppy, makakadedi sila kung kailan nila gusto. Diba? Hindi na sila iiyak. Pangalawa, yung init. Natural na init ng nanay doon sa mga puppy, maganda yon para sa mga tuta. Kasi kung ang ginagawa ng iba, naglalagay sila ng bumbilya doon sa kulungan, kasama yung nanay. Kung meron namang nanay, hindi nyo na kailangan maglagay ng bumbilya, mainit yun. Mainit na yung katawan ng nanay, tapos maglalagay pa yun ng karagdagang ilaw, hihingalin yung nanay. Kaya yung iba mga ka-Shih Tzu na nagsisend sa akin ng mga video, bakit po hinihingal yung inahin nila? Paano ba naman? Tutukan ba naman nila ng bumbilya na para sa sisiw? Ang init nun. Sapat na po yung init ng katawan ng inahin doon sa mga tuta. So, yun yung advantage. Pangalawa, kapag kasama ng inahin, yung mga puppy, nalilinis niya at nade-develop yung mother instinct nung ating mga aso. The more na kapag nanganganak siya, kasama niya mga tuta niya, mas natututo siyang mag-alaga. Kaya mapapansin niyo, pagka 2 years old, 3 years old, mas magaling na silang mag-alaga kumpara dun sa mga unang beses nilang nanganak. Yun. So, yun ang pinaka-the best kasama ng inahin, yung kanilang mga puppy. Pangalawa, kung hindi kasi kasama, kung ibinubukod yung mga tuta, once na tumaing tuta, mano-mano mong pupunasan yung ng wipes, yung tae, madumi, di ba? Hindi katulad nung inahin, didilaan niya lang yun eh. Kinakain kasi nila yung pupo ng tuta nila. Yun. So, gawin natin na sikapin natin na dapat kasama nung inahin talaga yung mga tuta. Ay yung aking inahin naman, hindi ko kinukulong kasi masipag naman na lumimlim o magpadedi doon sa mga puppy niya. So, ang isang sekreto para yung inahin magpadedi doon sa mga anak niya, dapat mayroong supplement yung nanay, healthy yung nanay. Tulad ng sabi ko, kapag gusto din natin na maalagaan ng maayos yung mga tuta,
alagaan natin yung nanay. Ibigay natin kung kailangan ng nanay. Kasi yung nanay ang nagsusupply sa mga papi niya. At nakakain yung nanay sa tamang oras. Kasi pagkatapos ng nanay magpadede niyan, laging gutom yan. So lalabas yan doon sa pinag-anakan niya hanggat hindi siya nakakain, hanggat hindi siya nakakainom. Pero kung pagkatapos niya magpadede, gutom siya, nakainom siya, nakakain siya, babalik naman agad yan. Kaya yung iba na nagpapakain ng 2 times a day, naku po, mali yun. Kasi iniisip nila kung paano magpakain nung wala pang anak. Ganun din kapag may anak. Hindi po, lalo na po dun sa case nung sa akin, ito yung anak, mas marami po yung pagkain na kailangan nating ibigay. Ang ginagawa ng iba, 2 times a day, pero dadamihan lang nila. Hindi po yun. Dapat, kung konti lang yung anak, halimbawa, 2 lang. Yung anak, 3 times a day, okay na yun. Pero sa case yung sa akin, 5 beses ako nagpapakain eh. Sa umaga, sa tanghali, at tanghali mga alas 3, sa alas 6 ng gabi, tapos meron pa yung alas 11 ng gabi. Tapos paulit-ulit na yon. So, i-boost natin yung ating inahin para hindi magkasakit. Kasi kung walang supplement, itong mga calcium na pinakita ko sa inyo kanina, alam niyo ba yung milk fever, natalakay natin ito sa vlog natin, na kapag bumagsak yung calcium, walang supplement yung nanay, yung kanilang ngipin, ay hiwalay-hiwalay yan, bumabagsak yung calcium eh. Tapos yung postura nung kanilang likod, makikita mo yung spinal cord nila, kuba na. Kasi bumabagsak na yung yung calcium. Tapos namimilay. Meron bang naka-experience sa inyo na namimilay yung aso nila? Hindi nila alam kung nakipag-away lang, napilay na. Ibig sabihin, mahina na yung kulang na yung calcium sa katawan. Yung iba pa nga, nalulumpo. So, mahaba ang proseso minsan. 3 months bago makarecover yung aso nila. Yan. Kaya, wag sana mangyari doon sa mga Shih Tzu natin. So, ayun. Tapos, hiwalay yung inahin doon sa kanyang mga tuta. Ang isa sa nagiging problema, matrabaho. Kailangan mong gumising ng madaling araw para padedein sila. Di katulad kapag kasama yung nanay, bawas sa trabaho. So ako, gumigising lang ako kasi meron pinaka maliit. Katulad kanina, pinakita ko, pinapriority lang natin para hindi siya magutom. So, marami advantage ang makukuha natin kapag kasama ng inahin natin yung kanyang mga papi. Ngayon, kailan naman pwedeng paliguan yung inahin pagkatapos manganak? So, marami sa mga ka-Shih Tzu natin ang sabi 1 month daw kasi baka mabina. Sa mundo ng pag-aaso, marami sa mga matagumpay yung pag-aaso, yung walang pamahiin. Kasi may mga sinaunang pamahiin pa yung mga pet owner, di ba? Yung pamahiin sa tao, ina-apply sa mga aso nila. Tandaan ninyo mga ka-Shih Tzu, yung kalinisan, kahit kailan, hindi yan nakasama doon sa mga alaga natin. Ang totoo niyan, wag niyo lang paliguan nung, 'di ba, nanganak, tapos papaliguan niyo. Super stress yung nanay eh. Super pagod 'yun. So, hindi natin pwedeng paliguan na kakatapos ng manganak, 'di ba? Manganak, 'di ba? So, pinakamaaga na pwede niyong paliguan, 3 araw, 3 days pagkatapos yung manganak, pwede niyo na talagang paliguan 'yan. So, doon sa mga nakapanood ng mga video natin, sorry doon sa mga gumagawa ng video din at nagsasabi sila ng mga 1 month or 2 weeks bago magpaligo. Pero ang totoo talaga, 3 days pwede nyo ng paliguan. Pero titingnan nyo yung kondisyon ng inahin ninyo kung
yung inahin ninyo, hindi naman nilalagnat, malusog naman, malakas naman yung inahin ninyo, di ba? Hindi naman mahina kumain, di ba? So pwede niyo nang paliguan. Ah, wag tayong kukuha ng ideya dahil sabi ni ganito. So kailangan natin mga ka-shih tzu maging makatwiran, lalo na sa pag-aalaga ng shih tzu, mga shih tzu natin. Hindi ito yung parang laruan lang 'di ba? Na huhula-hula lang tayo o gagaya-gaya lang tayo dahil sabi ni ganito, ganun daw siya magpaligo. Isipin niyo kung isang buwan hindi maliligo yung aso ninyo, ang dumi ng tenga nun, ang init sa katawan nun, di ba? At kung meron ng kadalasan pa nga pag isang buwan bago nila paligo, nagkakaroon na ng parang kate-kate, kumakahawa pa dun sa mga papi. So, mas maganda na kung malusog at walang problema yung aso ninyo, walang lagnat, walang milk fever, pwede nyo paliguan sa loob ng 3 araw mula nung nanganak. Kapag ka magpapaligo pala kayo mga ka-shih tzu ng mga inahin, siguraduhin po ninyo na nakadedy na yung mga papi niya para hindi naman magutom. Lalo na dun sa mga ka-shih tzu natin na hindi nila kinalbo yung inahin. Sigurado nung nanganak yan mahaba na yung buhok. So, inaabot minsan ng 1 oras ang pagpapatuyo. Kaya nga yung ina-advise ko dun sa mga magbubuntis yung aso, kalbuhin na nila. Kasi tutubo din naman yun kapag nanganak yan, mahaba na balahibo niyan. So, malaking factor o malaking bagay dun sa mga anak, yung kalinisan. So, sana dito sa mixing video natin nakinabang kayo mga ka-shih tzu. At kung meron kayong mga tanong, mag-comment lang kayo. Tsaka message nyo ako sa Sapporo PH. So, ayun. Thank you ng marami. Bye-bye!